Magandang umaga sa inyong lahat. Welcome po sa News Up to Date. Meron po tayong malungkot na balita ngayon. Dahil ang Jet Enterprise po ay tumaob na at ang nagpapakilalang CEO ng Jet Enterprise na si Jose Elvin Torres ay tumakbo na po at nag-deactivate na ng kanyang mga accounts. Ang mga members po doon sa GC nila ay sinipa na po. Pinagtatanggal na po sa mga GC yung mga members. Ibig sabihin po, tuluyan na nga pong tumakbo at tumaob ang Jet Enterprise at matagal na po tayong nagbibigay ng warning tungkol sa Jet Enterprise. Nagsimula po tayong magbigay ng warning nang ma-issuean po sila ng SEC advisory at nagbigay po ulit tayo ng warning noong nakikita na natin na todo-todo na sa mga papromo ang Jet Enterprise. Ang masama ay meron pa rin po na hindi makatanggap na in-scam na po sila ng Jet Enterprise at gusto pang maghintay ng 1 linggo pa dahil humingi naman daw yung CEO nila ng 1 week extension para daw sa payout. At alam naman natin na hindi na po kayo babalikan ng mga pasimuno ng Jet Enterprise dahil itinakbo na nila ang pera ninyo. Huwag na po kayo humintay sa payout dahil wala po kayong hihintayin na payout dahil hindi po nila ibabalik sa inyo ang pera ninyo dahil lahat ng sinasabi nila na pangakong kitaan ay pangha-hype at pambobola lang po yun para makuha nila ang pinaghirapan yung pera. Kaya po mga kababayan, wag po kayo magpapaniwala sa mga investment company na nag-o-offer ng mga too good to be true na mga investment schemes, lalo na po yung naging pa-promo ng Jet Enterprise, di ba? More than triple your money sa loob lang na 6 days. Doon pa lang po mga kababayan, talagang too good to be true at sigurado pong scam. Kapag ganun po kalalaki ang mga pangakong kitaan, umiwas na po kayo. At syempre, dapat po bago po kayo sumali sa kahit na anong kumpanya, dapat po i-check nyo po lahat na legalities. Dapat po kompleto sila sa lahat ng legalities. Mga kababayan, ang tanging paraan po para mabawi po ninyo ang pinaghirapan yung pera ay dapat po mag-file na po kayo ng report o magsampa na po kayo ng kaso laban po sa mga pasimuno ng scam na Jet Enterprise. Ang mga kakasuhan ninyo, syempre yung CEO, pati yung mga kasabwat ng CEO. At pati na rin kung sino ang nag-recruit sa inyo at kung kanino o kung saan kayo nag-pay in. Kaya mga kababayan, kailangan kumpleto po kayo sa mga ebidensya. Ipapakita po ninyo kung saan po kayo nag-pay in, sino po yung mga nag-recruit sa inyo at bakit kayo nahikayat na sumali sa Jet Enterprise. Kaya kailangan po kumpleto kayo sa dokumento bago po kayo pumunta sa PNP-ACG o Anti-Cybercrime Group at pwede rin po kayong pumunta sa NBI. O kung gusto nyo po, ay pwede rin po kayong pumunta sa Securities and Exchange Commission para po mag-file ng report laban po sa mga pasimuno ng Jet Enterprise scam. Kaya po mga kababayan, kailangan po kompleto kayo sa mga dokumento, kompleto po kayo sa mga ebidensya bago po kayo mag-file na reklamo. At syempre po mga kababayan, magiging magastos po yan at syempre kailangan po kayong pumunta mismo doon sa mga ahensya ng gobyerno para po mag-file ng reklamo. Kaya mga kababayan, para po makaiwas kayo sa mga sakit ng ulo kapag tinakbuhan na kayo ng isang scam company, wag na po kayo sumali sa mga scam company dahil sakit lamang po sa ulo ang hatid niyan sa inyo, lalo na po kapag tinakbuhan na kayo dahil napakahirap pong mabawi ang pinaghirapan yung pera at kailangan po talaga na mag-file kayo ng kaso. Para po sa lahat ng mga naging biktima ng Jet Enterprise, mag-file po kayo ng kaso para po hindi na po umulit yung mga pasimuno ng Jet Enterprise dahil alam naman natin na kapag yan po ay nakakalusot after ilang buwan o after ilang taon ay babalik po yan. Babalik po yan, bagong pangalan, bagong company. Pero syempre parehas lang po ng modus. At syempre meron din pong ibang mga scam promoters o mga dummy CEO
na kapag bumabalik ay nagpaparetoke na para hindi sila mahalata ng mga investors. Para po sa mga nabiktima ng Jet Enterprise, mag-file po kayo ng kaso. Lalo na po kung ang ininvest ninyo ay milyon. Dahil napakalaking halaga po nun. Huwag po kayong mag-move on lang dahil kawawa po kayo at syempre kawawa po yung mga susunod na magiging biktima. Dahil sigurado po ay mambibiktima uli yan dahil di naman sila naparusahan at hindi naman napigilan ang kanilang operasyon. Kaya po mga kababayan, para po wala po kayo sakit sa ulo, tumigil na po kayo sa pagsali sa mga investment scams dahil hindi po kayo yayaman dyan. At tandaan po ninyo, kapag malaki po ang ininvest ninyo o ipinasok ninyo sa investment scam, ay malaki po ang tsansa na ipitin ng company ang payout ninyo. Mga kababayan, lagi po ninyong tatandaan na kailangan po umiwas po kayo sa mga too good to be true na mga investment schemes, lalo na po kapag ang investment company na papasukin ninyo o pinasukan ninyo ay na-issue na po ng advisory ng Securities and Exchange Commission. Katulad po ng Jet Enterprise, nagbigay na po kami ng babala na illegal po ang ginagawa ng Jet Enterprise na pagsulisit o paghingi ng investment sa publiko, at na-issue na rin po yan ng SEC advisory, pero marami po ang ayaw maniwala dahil meron daw payout. Pero ngayon po tinakbuhan na po kayo na mapasimuno ng Jet Enterprise at sana po matuto na kayo na huwag kayo sasali sa mga investment scams. Mga kababayan, maaari po sa umpisa ay padamahin kayo ng isang company. Maaari bigyan kayo ng payout sa umpisa pero sigurado po sa ulit tatakbuhan din po kayo niyan. Tignan nyo po ang nangyari sa mga companies katulad po ng Jet Enterprise, katulad ng Sitaw, katulad ng Farm to Market. Sa umpisa po may payout pero unti-unti po na naglalagay sila ng mga papromo, mga parapol hanggang i-freeze na nila ang mga accounts, i-freeze na nila ang payouts, nagkakaroon na ng mga delay sa payouts hanggang tuluyan na pong tumakbo. Kaya po mga kababayan, habang maaga pa, habang wala pang mga papromo, dapat po mag-withdraw na kayo at umiwas na po kayo sa mga too good to be true na mga investment schemes. At kapag may mga papromo na po, red flag po yan na maaring tumakbo na po ang isang company. Lalo na po kapag sila po ay na-issue na ng advisory ng Securities and Exchange Commission. Mga kababayan, kailangan magdoble ingat tayo dahil ngayong bear months ay talaga marami po ang mga companies na lumilitaw at marami rin po ang mga tumataob na mga companies. Katulad po ngayon, tumaob na po ang Jet Enterprise. Dapat po, bago po kayo sumali sa kahit na anong investment, dapat po i-check nyo po maigi lahat ng mga legalities nila. Dapat po kompleto sa legalities. Dapat po nakarehistro po sila sa SEC at dapat meron po silang secondary license. At kapag wala po silang secondary license, ay dapat po wag na po kayo sumali sa investment company na yun. Kahit na ano pang dahilan ang sabihin nila sa inyo. At dapat po ang isang investment company ay dapat may opisina po yan. At kapag ang operasyon nila ay online lang po, umiwas na po kayo dahil sigurado pong tatakbuhan po kayo niyan. Dahil kung yung isang investment company katulad nga na Sitaw na may opisina ay tinakbuhan nila ang mga investors nila, lalo na po ang mga investment company na online lang at wala namang secondary license, sigurado pong tatakbuhan din po kayo niyan. Dapat po i-check nyo din po kung sino ba yung mga may-ari o yung mga empleyado ng isang investment company na sasalihan ninyo. At kapag ang tanging empleyado nila ay yung CEO, red flag din po yan. Dahil kung malaki talaga ang kinikita nila, dapat po hindi lamang po CEO ang tanging empleyado nila. Dapat meron din silang ibang empleyado. Kaya mga kababayan, kailangan wag po kayo basta-basta maniniwala sa mga pangha-hype ng mga recruiters. Dahil syempre nang ha-hype sila dahil gusto nila makakuha ng DRB o direct referral bonus. Dapat po mag-research po kayo at mag-imbestiga. I-check nyo po kung talagang kompleto ba sa legalities yung kumpanya na sasalihan ninyo. Tignan nyo po kung baka na-issue na po ng advisory ng SEC yan. Dahil kung na-issue na po ng advisory ng SEC yan, red flag po yan.
At syempre kailangan po, tignan nyo din po, baka nagawa na po namin ng content yan. Dahil kami po, ni Shem ni Anyol ay gumagawa po ng mga anti-scam contents. Pwede nyo pong i-check ito pong YouTube channel natin. Ito pong News Up to Date dahil meron po tayong mga content at mga reviews po dyan para po makaiwas po kayo sa mga investment scams. At pwede nyo pong i-check ang Facebook page po ni Shem ni Anyol, pati na rin po ang kanyang YouTube channel na Scam Alert Philippines para po makaiwas kayo sa mga investment scams dahil marami po ang mga nagkalat na mga investment scams. At hindi lang po mga investment scams ang nagkalat, meron din po mga advance fee scams, mga loan scams at mga impersonation scams. Kaya kailangan maging maingat at wag po kayo basta-basta maniniwala doon sa mga nangha-hype sa inyo. Mga kababayan, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta sa aking channel. God bless po.